Napasilaw si Charmaine Suarez sa Marangyang Bulwaga ng isang underground auction. Sa halip na marangal na trabaho sa hotel na ipinangako ng kanyang recruiter na si Marco, isang itim na bikini at ang kanyang pagiging inosenteng birhen ang nagimit siya upang itanghal siya bilang paninda sa harap ng mga mapagsamantalang mayayaman. Ang panimulang bidding na 1 milyon ay mabilis na tinapatan ng isang malamig at makapangyarihang boses mula sa VIP booth, 5 milyon. Ang nagwagi ay walang iba kundi si Luciano Mayor Monteverde, ang bilyonaryong naroon upang gibain ng sindikato. Ngunit sa pagkakita sa porselanang ganda at takot sa mga mata ni Charmaine, naging misyon niya ang iligtas ito. Sa kanyang mansyon sa Tagaytay, sumibol ang isang wagas na pag-ibig. Ngunit ang mga kontrabidang tulad ng selosang ex-fiancé na si Katrina at ang nagtatagong si Marco ay gagawin ng lahat ng panlilinlang, pagdukot at karahasan para sila maging karapat-dapat sa kanilang mga pansariling hangarin. Handa bang itaya ni Luciano ang kanyang imperyo para sa kaligtasan ng kanyang mahal? Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kaayasya. Kumusta kayo? Ako ang inyong lingkod, si Miss Angge, na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong siguradong magpapatibok ng inyong mga puso, magpapaiyak, at magpaparamdam sa inyo na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, palaging may anghel na dumarating upang tayo ay isalba. Mga kaayasya, bago natin simulan ang unang kabanata, nais muna naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa Ayasya TV. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagbibigay ng mga dekalidad at nakakaantig ng mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay laban sa mga pagsubok sa buhay. Kung bago ka pa lang sa ating tahanan, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan para sabay-sabay tayong kiligin at umiyak. Ang kwentong tampok natin ngayon ay iikot sa buhay ng isang simpleng dalagang nagngangalang Charmaine Suarez. Dahil sa paghahangad na may ahon ng pamilya at mapagamot ang may sakit na ina, nahulog siya sa patibong ng isang illegal na recruiter. Ibinenta siya sa isang marangyang auction, suot ang isang itim na bikini, bit-bit ang kanyang porselanang ganda at higit sa lahat ang kanyang pagiging birhen. Ngunit sa gitna ng takot at pag-iyak, isang bilyonaryo ang maglalabas ng 5 milyong piso. Hindi para siya ay bastusin, kundi para siya ay iligtas at bigyan ng kanlungan. Siya si Luciano Mayor Monteverde. Pero babala, mga kaayasya, dahil ang pag-ibig nila ay dadaan sa matinding pagsubok mula sa mga kontrabidang gagawin ng lahat para sa kanilang pansariling interes. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga tissue, humanap ng komportableng upuan at sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng pag-ibig, panganib at bagong simula rito sa Ayasya TV. Panoorin natin ito. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat upang pawiin ang matinding kaba na nagpapakaba sa dibdib ni Charmaine Suarez. Nakatitig siya sa kawalan habang umaandar ang marangyang itim na van na kinauupuan niya. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang pinaglalaroan ng mga dali. Pilit na hinahanap ang kapanatagan na kanina pa ay pinagkakait sa kanya ng sariling lakob ng dibdib. Malapit na ba tayo, Sir Marco? Mahiyain at may pamanginginig na boses na tanong ni Charmaine sa lalaki nagmamaneho. Si Marco ay amatika sa tila kagalang-galang na recruiter na nakilala niya sa kanilang probinsya sa Mindoro. Siya ang nangako kay Charmaine ng isang magandang buhay, isang marangal na trabaho bilang receptionist sa isang sikat at marangyang hotel sa lungsod. Para sa isang dalagang tulad ni Charmaine na lumaki sa kahirapan, ang alok na iyon ay tila isang hulog ng langit. May sakit ang kanyang ina at ang kanyang mga nakababatang kapatid ay kailangan ding tustusan sa pag-aaral. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumugal at magtiwala. Sumalyap si Marco sa rear view mirror. May kakaiba at malamig ng ngiti sa makalabi nito na saglit na nagpatayo ng balahibo sa batok ni Charmaine. Malapit na, Charmaine. Kaunting tiis na lang. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago na ang takbo ng buhay mo. Lahat ng hirap mo, mapapalitan ng karangyaan. Salamat po talaga, Sir Marco. Malaking tulong po ito para sa pamilya ko. Sagot ni Charmaine. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naniniwala siya na ang tao sa harap niya ay ang kanya magiging tulay upang maiahon ng pamilya sa dusa. Hindi niya alam. Ang bawat metrong tinatahak ng van ay papalapit sa isang malaking bangungot. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang van sa harap ng isang dambuhalang mansyon na nakatago sa liblib na bahagi ng isang pribadong subdivision. Ang lahat ng gusali at labas nito
ay may kakaibang katahimikan. Ngunit ang mga nakaparadang mamahaling sasakyan mula sa mga pinakabagong modelo ng sports car hanggang sa mga bulletproof na SUV ay nagpapahiwatig na hindi ordinaryong pagtitipon ang naggaganap sa loob. Ibinaba ni Marco si Charmaine at mabilis siyang ginabayan papasok sa isang nakatagong pinto sa likod ng mansyon. Dinala siya nito sa isang silid na tila isang marangyang dressing room. May mga mamahaling pabango, malalaking salamin at isang magandang sofa sa gitna. Mag-ayos ka na rito, Charmaine. May nakahandang kasuotan para sa iyo sa cabinet. Isuot mo iyan dahil iyan ang uniforme para sa special screening ng mga bagong empleyado. Utos ni Marco. Bago mabilis na lumabas at iniwan ng dalaga, nagtataka man at nakakaramdam ng matinding pag-aalinlangan. Lumapit si Charmaine sa cabinet. Pagkabukas niya, nanlaki ang kanyang mga mata at halos mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso. Walang formal na uniforme ng receptionist doon. Ang tanging na doon ay isang napakaliit, napakakintab na itim na bikini. Ito ang uniforme? Pulong ni Charmaine sa sarili. Habang nanginginig ang mga kamay na hinawakan ang manipis na tela, naramdaman niya malimig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Naisip niyang tumakbo, ngunit nakalak na ang pinto mula sa labas. Wala siyang magawa kundi ang sundin ang utos. Umaasa na baka bahagi na lamang ito ng isang kakaibang kultura sa marangyang hotel na sinasabi ni Marco. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto at dalawang malalaking lalaki na may suot na maskara ang pumasok. Nang walang pasabi, hinawakan nila si Charmaine sa magkabilang braso at pilit siyang kiniladkad palabas sa madilim na pasilyo. Teka, saan niyo ako dadalhin? Sir Marco, tulong! Sigaw ni Charmaine. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy, bumabasa sa kanyang malaporselanang pisngi. Biglang bumukas ang isang damuhalang pinto at doon ay tumambad sa kanya ang isang malawak at napakarangyang bulwagan. Ang buong paligid ay napapaligiran ng mga mararangyang upuan na inuukupan ng mga lalaking mayayaman, makapangyarihan, at lahat sila ay may suot na mamahaling maskara upang itago ang kanilang mga muka. Biglang umigay ang buong paligid nang lumabas ang magandang babaeng naka-black bikini. May mahabang buhok at kutis morselana. Higit sa lahat, isang berhen. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay napako sa kanyang perpektong hubog ng katawan, sa kanyang makinang na balat na tila walang kapintasan, at sa kanyang mahaba at bagsak na itim na buhok na bahagyang tumatakip sa kanyang dibdib. Nasilaw si Charmaine sa naglalakihang ilaw ng marangyang bulwagan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatayo sa gitna ng entablado. Ang bulungan ng mga lalaking nakamaskara ay tila ba ingay ng mga gutom na lobo na handang sumakmal. Dito lang napagtanto ni Charmaine ang totoong nangyari. Ang akala niyang marangal na trabaho sa ibang bansa o sa hotel na inilok ng kanyang recruiter ay isa palang patibong. Ibinenta siya ng ilegal na recruiter na si Marco. Siya na isang inosente, may malinis na puso at isang berhen ay ginagawang paninda sa isang eksklusibong auksyon ng mga buhay na tao. 1,000,000. Simula ng lalaki nakaputing maskara sa bidding. Itinaas nito ang kanyang hawak na plake. Seryoso ang boses at walang bahid ang pag-aalinlangan. Napaiyak si Charmaine ng mas malakas. Gusto niya maglupasay sa entablado. Gusto niya magmakaawa na pakawalan siya. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala dahil sa matinding takot at kahihiyan. Pakiramdam niya ay dumi siya na itinatanghal sa harap ng maraming tao. 1,000,000 at 200,000. Sigaw naman ng isa pang lalaki sa kabilang bahagi ng silid. 1,000,000 at kalahati. Dagdag ng isa pa. Dalong umingay ang paligid. Ang presyo ni Charmaine na mabilis na tumataas at ang bawat dagdag sa halaga ay tila ba pako na ibinabaon sa kanyang puso. Iniisip niya ang kanyang ina, ang kanyang kapatid. Paano na sila kung tuluyan siya mapunta sa isa sa mga demonyong ito? Ngunit bago pa man may magtaas muli na kamay upang tapatan ang huling halaga, isang malamig, baritono at labis na makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinakamataas at pinakamarangyang VIP booth sa itaas ng bulwagan. Isang boses na nagtataglay ng autoridad na hindi maaaring baliin ng sinuman. 5,000,000. Ang buong bulwagan ay biglang natahimik. Ang mga bulwagan at bulungan ay napawi na parang bula. Ang lahat ng mata, kasama na ang umiiyak na si Charmaine, ay napalingon sa direksyon ng VIP booth. Doon ay nakaupo ang isang matangkad na lalaki
May suot na itim na mamahaling suit at isang simpleng itim na maskara na bahagi nagpapakita ng kanyang matangos na ilong at matatalas na mga mata. Hindi alam ng dalagang si Charmaine Suarez na ibinenta pala siya ng illegal na recruiter, ngunit ang lalaking nagsabi ng 5 milyon, ang lalaking magliligtas sa kanya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Luciano Mayer Monteverde, isang bilyonaryo, makapangyarihan at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa gabing ito, hindi siya narito upang bumili ng aliw. Narito siya upang tapusin ang operasyon ng sindikato at ang pagkakita sa takot at kalinisan ni Charmaine ang nagbago sa takbo ng kanyang plano. Hindi pa alam ni Charmaine, ngunit ang lalaking nagbigay ng pinakamataas na halaga ay ang siyang magiging kuta at kaligtasan niya. Kahit na sa labas ng bulwagang ito, may mga kontrabida na gagawin ng lahat para sila maging karapat-dapat sa taong mahal nila at handang wasakin ang anumang magiging hadlang sa kanilang mga plano. Ang laban para sa kanyang kalayaan at sa puso ng bilyonaryo ay opisyal nang nagsimula. Ang marangyang sasakyan ni Luciano Mayer Monteverde ay mabilis at tahimik na bumaybay sa kahabaan ng madilim na kalsada patungong Tagaytay. Sa loob ng malawak na backseat, naghahari ang isang nakabibinging katahimikan. Sa isang sulok, nakasandig si Charmaine. Pilit na ipinagkakasya ang sarili sa maliit na espasyo habang yakap-yakap ang malaki at mamahaling itim na coat na ipinatong sa kanya ni Luciano bago sila lumabas ang bulwagan. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mala porselanang balat ay may bakas pa ng malamig na pawis at ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang nakasabog sa kanyang muka, basang-basa ng mga luhang hanggang ngayon ay hindi tumitigil sa pag-agos. Hindi pa rin lubos na magawa ng kanyang isip na tanggapin ang bilis sa mga pangyayari mula sa probinsya, sa pangarap na makatulong sa pamilya, hanggang sa itanghal siya sa entablado na parang isang hayop na ipinagbili. Ang lahat ng ito ay tila isang malaking bangungot na nais niyang gisingin. Sumalyab si Luciano sa dalaga mula sa kanyang upuan. Sa ilalim ng bawas na liwanag mula sa dashboard ng sasakyan, kitang-kita ang perpektong hubog ng katawan ni Luciano, ang matangos nitong ulong, ang matatalas sa tila ng titig sa kaluluwa ng mga mata at ang matigas na panga na nagpapakita ng kanyang pagiging seryoso at makapangyarihang tao. Tinanggal na niya ang kanyang maskara at doon ay mas lalong lumitaw ang kanyang angking kagisigan na kayang magpatibok ng puso ng sinumang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ang pagnanasa sa kanyang mga mata, tanging malalim na pag-aalala at tila isang panata ng proteksyon na nakasulat doon. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Pahinhin ngunit baritonong saad ni Luciano. Ang kanyang boses ay may kakaibang kapangyarihan na tila ba unti-unti nagpapababa ng tensyon sa loob ng sasakyan. Hindi sumagot si Charmaine. Mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa coat. Paano siya magtitiwala? Ang huling taong pinagkatiwalaan niya si Marco ay ang mismong nagdala sa kanya sa kapahamakan. Para sa kanya, ang lalaking nasa tabi niya ngayon ay maaaring mas mapangarap pa. Pinayaran siya nito ng 5 milyong piso. Sa mundo ng negosyo, walang sino man na naglalabas ng ganoong kalaking halaga na walang hinihinging kapalit. At alam ni Charmaine kung anong kapalit ang inaasahan ng mga lalaking tulad ni Luciano sa isang babaeng galing sa auction. Makalipas ang halos 2 oras sa biyahe, pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang bakal na pinto. Pumadya sa unahan ng isang napakaganda at modernong mansyon na nakatayo sa isang tago at buluwanduking bahagi ng Tagaytay. Ang buong paligid ay napapaligiran ng matataas na puno ng pino at may malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa labas. Ligtas ang lugar na ito, malayo sa maingay at magulong mundo na mayayaman sa Maynila. At higit sa lahat, malayo sa mga mata ng sindikato na binuwag ni Luciano kanina. Ipinoy ng driver ang sasakyan sa malawak na garahe. Lumabas si Luciano at siya mismo ang nabukas ng pinto para kay Charmaine. Inilahad niya ang kanyang malaki at mainit na palad, ngunit na natiling nakatitig doon si Charmaine. Natatakot na hawakan ito. Bumuntong hininga sa Luciano, ngunit walang bakas ng galit sa kanyang muka. Malamig sa labas. Pumasok tayo sa loob para makapagpalit ka ng damit. Dahan-dahang bumaba si Charmaine. Hawak pa rin ang coat na tumatakip sa kanyang bikini. Pumasok sila sa malawak at napakainit na sala ng mansyon. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol at may malaking fireplace sa gilid na nagbibigay ng tamang init sa buong silid. Ginalaw ni Luciano ang kanyang kamay at agad na lumapit ang isang matandang may bahay na si Aling Martha, ang pinagkakatiwalaang kasambahay ng pamilya Monteverde. Aling Martha, ihanda mo ang pinakamalaking silid sa ikalawang palabag para sa kanya. Magdala ka rin ng malinis sa damit, pagkain at mainit na tsaa rito sa sala. Utos ni Luciano.
Masusunod po, Senyorito Luciano, sagot ng matanda na may kasamang pagtataka sa mga mata, ngunit agad ding sumunod na makita ang kalagayan ng dalaga. Naupo si Luciano sa isang solong sofa, habang si Charmaine naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Mukhang ligaw at walang direksyon, iniabot ni Luciano ang isang baso na mainit na tsaa na dinala ni Aling Martha. Maupo ka, Charmaine. Uminom ka muna para kumalma ang pakiramdam mo. Malumanay na sabi ng bilyonaryo. Nanginginig na tinanggap ni Charmaine ang baso. Humigop siya ng kaunti at nararamdaman ng pagdaloy ng init sa kanyang lalamunan na tila ba nagpabalik ng kaunting lakas sa kanyang nangihinang katawan. Naupo siya sa pinakamalayong dulo ng mahabang sofa. Pilit pa rin lumilika ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Bakit mo ako binili? Sa wakas ay nagkaroon ng lakas sa loob na magtanong si Charmaine. Ang kanyang boses ay maliit, pasag at puno ng labis sa pag-aalanlangan. Ano ang gagawin mo sa akin? Kung inaasahan mo na ibibigay ko ang sarili ko sa iyo dahil sa 5 milyon, iyon? Hindi na niya natapos ang pangungusap dahil muli siyang naiyak sa matinding kahihiyan. Tinitigan siya ni Luciano ng matagal. Ang kanyang mga mata na madalas ay malamig at walang pakiramdam sa mundo ng negosyo ay biglang lumambot. Tumayo siya, lumapit ng ilang hakbang, ngunit huminto upang hindi lalong matakot ang dalaga. Hindi kita binili para ariin o gawing laruan, Charmaine. Tandaan mo ito. Seryoso at mariing saad ni Luciano. Naroon ako sa bulwagang iyon upang subaybay ng operasyon ng illegal na human trafficking. At ang aking mga tauhan at ang mga otoridad ay kasalukuyan ng ginigibang lugar na iyon. Ngunit na makita kita sa entablado, na makita ko ang takot at ang kalinisan sa iyong mga mata, alam kong hindi ako maaaring magkatubili kung hindi kita pinatulan ng 5 milyon. Mapupunta ka sa mga kamay ng mga totoong demonyo na walang ibang gagawin, kundi sirain ang buhay mo. Napatingin si Charmaine sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Ligtas mo ako? Oo, niligtas kita. Ligtas ka na rito sa mansyon ko. Walang sino mang makakapagtangka na saktan ka rito. Sagot ni Luciano habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ng kakaibang tibok ng puso si Luciano para sa isang babae. May kung anong protektibong instinto ang nagising sa loob ng kanyang pagkatao na hindi niya maipaliwanag. At para kay Charmaine, habang nakatitig sa matatag at tapat na mukha ng bilyonaryo, ang tinitingala at kinatatakutang Luciano Mayer Monteverde ay tila unti-unting nagbabago sa kanyang paningin. Hindi isang mamimili, kundi isang anghel de la guardia na ipinadala ng langit upang hanguin siya sa gitna ng kapahamakan. Mabilis na lumipas sa mga linggo sa loob ng mansyon sa Tagaytay. Sa tulong at pag-aalaga ni Aling Martha, unti-unting bumalik ang sigla sa mga mata ni Charmaine. Nabigyan din siya ng pagkakataon na makatawag sa kanyang pamilya sa Mindoro gamit ang secure na linya ni Luciano upang masiguro na maayos ang kanilang kalagayan at maipadala ang perang pambili ng gamot ng kanyang ina na hindi sila natutuntot ng mga galamay ng sindikato. Sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nakilala ni Charmaine ang totoong pagkatao ng lalaking nagligtas sa kanya. Si Luciano na sa labas ay kilala bilang isang malamig, walang emosyon at striktong bilyonaryo ay nagtataglay pala ng isang mabait, maalaga at sensitibong puso. Tuwing gabi, pagkatapos ng kanyang mga trabaho sa kumpanya, palagi itong naglalaan ng oras upang tabihan si Charmaine sa balkonahe, makinig sa kanyang mga kwento tungkol sa simpleng buhay sa probinsya at sa mga pangarap nitong makapagtapos ng pag-aaral. Para kay Luciano, ang presensya ni Charmaine sa kanyang mansyon ay tila isang sariwang hangin. Sanay siya sa mga babaeng mapagpanggap, mga sosyal na nakapaligid sa kanya na tanging yaman at katayuan lamang ang hinahabol. Ngunit si Charmaine ay ibang puro. Walang bahid ng karangyaan ng hangarin at may bustilak ng kaluluwa na unti-unti nagpapalambot sa kanyang pusong bato. Isang gabi, nagpa siya si Charmaine na magluto ng hapunan. Gusto niyang ipaghanda si Luciano ng mga tradisyonal na lutong probinsya bilang simpleng paraan ng pagpapasalamat sa lahat ng kabudihang ipinapakita nito sa kanya. Habang abala siya sa paghiwa ng mga rekado sa malawak na kusina, nakasuot ang simpleng duster dress na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na kagandahan at mala porselanang balat. Hindi niya napansin ang pagdating ng sasakyan ni Luciano. Pumasok sa Luciano sa kusina, tinanggal ang kanyang necktie at sumandal sa hamba ng pinto. Tahimik niya pinanood ang dalaga. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng itaas na nagpapakita ng kanyang maputing leeg. May kakaibang init at kaligayahan ang maplos sa dibdib ng bilyonaryo. Sa tanawing iyon, isang eksena ng isang tahanan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang lumingon sa Charmaine upang kunin ang kawali, nagulat siya na makita ang lalaki. Luciano, kanina ka pa ba riyan?
Pasensya ka na naganda lang ako ng hapunan para sa atin. Sana magustuhan mo ang luto ko. Lumapit si Luciano ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim kay Charmaine. Hindi mo kailangan gawin ito, Charmaine. May mga katulong naman tayo para magluto. Alam ko, nahihing sagot ng dalaga habang unti-unting namumula ang kanyang mga pisngi sa lapit ng distansya. Pero gusto ko itong gawin para sa iyo. Salamat sa lahat, Luciano. Kung hindi dahil sa iyo naging gabing iyon, kung hindi mo ako binili at iniligtas, makawala na ako sa mundong ito. Baka kung anong dusa na ang dinaranas ko ngayon. Napatigil si Luciano. Ang emosyon sa boses ni Charmaine ay totoo at tumago sa kanyang puso. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Sapat upang maamoy niya ang bango ng buhok ng dalaga. Itinaas niya ang kanyang malaking palad at dahan-dahang hinawakan ang malambot na mukha ni Charmaine. Ngunit ang kanyang hinalaki upang haplusin ang porselanan nitong pisngi. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, Charmaine. Wag mo na iisipin ang nakaraan. Pulong ni Luciano. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng emosyon. Sa simula, akala ko ay bahagi ka lang ng isang misyon. Pero ngayon, napakahalaga mo na sa akin. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa iyo muli. Napatitig si Charmaine sa mga mata ni Luciano. Nakita niya roon ang katapatan, ang lalim ng pagtingin, at ang nag-aalab na proteksyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang kakaiba. Ngunit masarap na pakiramdam na ngayon lamang niya naranasan sa buong buhay niya. Alam niya na uhulog na ang kanyang loob sa bilyonaryo. Dahan-dahang iniyuko ni Luciano ang kanyang ulo. Binibigyan si Charmaine ng pagkakataon na lumayo kung hindi ito handa. Ngunit nanatiling nakatayo ang dalaga. Dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata bilang tanda ng pagtanggap. Sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik at mainit na kusina, isang matamis, marahan, at mapagmahal na halik ang pinagsaluhan ng dalawa. Isang halik na hindi nagmumula sa pagnanasa, kundi isang pangako ng pag-ibig na unti-unting sumisibol at nag-uugnay sa kanilang magkaibang mundo. Ngunit ang katahimikan at tamis ng pag-iibigan ni Luciano at Charmaine ay panandalian lamang. Sa marangyang mundo ng alta sosyedad sa Maynila, walang sikretong hindi nabubunyag, lalo na kung ang sangkote ng nag-iisang Luciano Mayor Monteverde. Nabalitaan ni Katrina Alcantara ang tungkol sa misteryosong babaeng pinatitira ni Luciano sa kanyang tago at pribadong mansyon sa Tagaytay. Si Katrina ay isang sikat na modelo. Nagmula sa isang mayamang pamilya ng mga politiko at higit sa lahat, ang ex-fiancé ni Luciano. Matagal nang natapos ang kanilang relasyon dahil sa pagiging ambisyosa, mapagmanipula at makasarili ni Katrina. Ngunit hindi niya ito matanggap. May malaking plano si Katrina na pilitin sa Luciano na balikan siya dahil alam niyang ang yaman, kapangyarihan at estado ng isang Monteverde ang magpapanatili sa kanya sa rurok ng tagumpay. Sino ang basaang iyan, Luciano? Isang hapon, tuluyang bumasag sa katahimikan naman siya ng galit na sigaw ni Katrina. Walang pasabi itong sumugot. Gamit ang kanyang impluwensya upang lundagin ang seguridad sa labas, pumasok siya sa malawak na sala na parang bagyo. Suot ang kanyang mamahaling designer dress at matataas na takong. Eksaktong pababa ng hagdan sina Luciano at Charmaine nang magtagpo ang kanilang mga landas. Napatigil si Charmaine. Biglang binalot ng takot na makita ang talim ng titig na magandang babaeng nasa harap nila. Anong ginagawa mo rito, Katrina? Malamig at mariing tanong ni Luciano. Agad niya hinawakan ang kamay ni Charmaine at dahan-dahan itong ipinalot sa kanyang likod upang protektahan ng dalaga mula sa nag-aapoy na galit ng kanyang dating kasintahan. Anong ginagawa ko rito? Ako ang dapat magtanong sa iyo niyan. Sino ang babaeng yan? Turo ni Katrina kay Charmaine. Habang nanginginig ang mga daliri sa tindi ng selos, tiningnan niya si Charmaine mula ulo hanggang paa. Kahit simple lang ang suot na damit ng dalaga, kitang-kita pa rin ang perpekto nitong kutis, porselana, at ang likas na ganda na hindi kayang tapatan ng anumang kolorete. Lalo nitong pinatindihan selos sa dibdib ni Katrina. Umalis ka dito, Katrina. Wala ka nang pakialam sa buhay ko. Matagal nang tapos na sa atin. Walang emosyong sagot ni Luciano, ngunit mas lalong hinigpitan ng harang sa harap ni Charmaine. At para malaman mo, si Charmaine ang babaeng mahal ko ngayon. Siya ang buhay ko. Parang sinaksak ang puso ni Katrina sa narinig. Sa loob ng maraming taon na magkasama sila ni Luciano, hindi kailanman binigkas ng lalaki ang salitang mahal na may ganoong katatagan at emosyon. Nagtagis ang bagang ni Katrina at ang kanyang mukha ay napuno na matinding puot. Tiningnan niya si Charmaine na tila ba gusto niya itong patayin sa pamamagitan lamang ng matatalas niyang titig. Hinding-hindi ako papayag na isang hamak na walang kwentang babae ang kukuha sa lalaking para sa akin. Tandaan mo ito, babae. Hindi ka nababagay sa mundo namin. Basura ka lang na pinulot sa kung saan.
panata ni Katrina sa sarili bago marahas na tumalikod at tuluyang lumayas sa mansyon. Habang umaandar ang kanyang kotse palayo, isang madilim na plano ang nagsimula mabuo sa isip ni Katrina. Gagawin niya ang lahat, maging ang pinakamaruming paraan upang mapatunayan na siya lamang ang karapat-dapat sa taong mahal niya at handa niyang masakid si Charmaine upang makuha muli si Luciano. Hindi mapakali si Katrina habang pabalik-balik sa paglakad sa loob ng kanyang marangyang penthouse sa Makati. Ang bawat salita ni Luciano na nagtatanggol sa basahang si Charmaine ay parang laso na unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Hindi niya matatanggap na ang isang walang pangalan at walang yaman na babae ay mas matimbang pa sa kanyang puso ng bilyonaryo. Hindi maaari ito. Akin lang si Luciano. Akin lang. Galit na bulong ni Katrina sabay hagis ng baso ng mamahaling alak sa pader dahilan upang mabasag ito sa 1,000 peraso. Sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang rumehistro sa screen. Inis niyang sinagot. Sino ito? Huwag mo akong maabala ngayon kung ayaw mong ipasira ko ang buhay mo. Sigaw ni Katrina. Isang mahina at mapanganib na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Huminahon ka, Miss Alcantara. Pareho lang tayo ng dinaranas na pighati ngayon. Ako ito, si Marco. Napatigil si Katrina. Kilala niya kung sino si Marco. Ito ang illegal na recruiter na nagpapatakbo ng underground auction na binuwag ni Luciano ilang linggo na ang nakalilipas. Kasalukuyan ito ang nagtatago sa batas dahil sa malawakang paghahanap ng mga otoridad at ng mga personal na tauhan ng mga Monteverde. Anong kailangan mo sa akin? Kriminal? Tanong ni Katrina. Bagamat nabakaya ng interes ang kanyang madilim na isipan. Balita ko, sinugod mo ang mansyon sa Tagaytay at mukhang pareho natin gustong mawala ang babaeng si Charmaine sa buhay ni Luciano. Wika ni Marco. Puno na venom ang boses. Gusto mo makuha muli ang lalaking para sa'yo at gusto mong makatanggi sa pagkasira ng aking negosyo at buhay dahil sa bilyonaryong iyon. Magtulungan tayo. Isang mapait at nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Ang galit at selos ay tuluyan ng lumamon sa kanyang konsensya. Agad siyang nag-ayos sa tagmaneho patungo sa isang madilim at tagong-tagpuan sa isang lumang bodega sa gilid ng Maynila upang harapin ang lalaki. Pagdating niya sa madilim na tagpuan, nadatnan niya si Marco na may hawak na sigarilyo. May mga galo sa mukha dahil sa pagtatago, ngunit bakas pa rin ang kasamaan sa mga mata nito. Madali akong kausapin, Katrina. Paniwala ni Marco habang nakangisin ng mapanganib. Basta siguraduhin mo lang na kapag nakuha natin ang babae, makukuha ko ang natitirang pera na dapat ay para sa akin noong gabing ibinenta ni Charmaine. O si Charmaine sa auction, 5 milyon. Iyan ang halaga ng pagkawala ng pesteng babaeng iyon sa landas ninyo. Walang problema sa pera, Marco. Marami ako niyan. Mariin at may panunumbat na sagot ni Katrina. Ang gusto ko lang ay ang tuluyang mawala si Charmaine. Gusto ko makita si Luciano na lumuluhod sa harap ko dahil wala na siyang magagawa, kundi ang balikan ako kapag napatunayan ko mahina ang babaeng pinili niya. Sa ilalim ng malamig at madilim na gabi, magkaharap na binuo ng 2 kontrabida ang isang marumi at madilim na plano. Gagamitin nila ang kahinaan ni Charmaine, ang pagmamahal nito sa kanyang pamilya, upang painan nito at tuluyang ilayo sa proteksyon ni Luciano. Gagawin nila ang lahat para sila ang maging karapat-dapat sa kanilang mga pansariling hangarin kahit pa dumanak ang dugo. Hindi nag-aksaya ng panahon sina Katrina at Marco upang isakatuparan ang kanilang madilim na plano. Alam nilang mas pinalakas ni Luciano ang seguridad sa paligid ng mansyon sa Tagaytay, kaya't ang tanging paraan upang mailabas si Charmaine ay ang akitin nito sa pamamagitan ng kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang pamilya sa probinsya. Isang umaga, habang abala si Luciano sa isang napakahalaga at hindi maaaring kansilahing business meeting sa Maynila, isang salyadong sulat at isang peking mensahe sa cellphone na nakarating sa mansyon. Ang mensahe ay nagmula di umano sa isang pampublikong ospital sa Batangas. Mensahe: Magandang araw po. Ito po ba si Charmaine Suarez? Nais po naming ipabatid sa inyo na inyong ina na si Aling Rosa ay isinugod dito sa ospital matapos atakihin sa puso habang papunta sana sa Maynila upang dalawin kayo. Kritikal po ang kanyang kondisyon. Namabasa ito ni Charmaine, parang gumuho ang mundo ng dalaga. Nanginig ang kanyang buong katawan at mabilis na bumagsak ang kanyang mga luha. Ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit siya sumugal sa lungsod, ay nasa bingit ng kamatayan. Agad niya tinawagan ang numero ni Luciano, ngunit dahil nasa loob ito ng isang secure na boardroom para sa isang multi-billion merger, hindi nito masagot ang kanyang tawag.
Sinubukan niya rin tawagan ng mga tauhan nito. Ngunit ang matinding takot at pag-aalala para sa ina ay tuluyang lumaman sa kanyang katinoan. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan kong pumunta sa nanay ko. Aling Marta, kailangan ko pong umalis ngayon din. Umiiyak na pakiusap ni Charmaine sa matandang kasambahay. Teka lang, dalaga. Mapanganib bang lumabas na mag-isa? Hintayin natin si Senyorito Luciano. Pagpigil ni Aling Marta, hindi ko na po kaya maghintay. Baka hindi ko na maabutan ng nanay ko. Dahil sa matinding pagmamadali. Mabilis na tumakbo si Charmaine palabas ng mansyon habang abala ang mga gwardya sa paglilipat ng mga supplies sa likod bahay. Ginamit niya isang nakatagong shortcut sa gilid ng gate na madalas niya makita kapag naglalakad-lakad. Nakarating siya sa pangunahing sakayan sa highway ng Tagaytay. Nanginginig at pabalik-balik ang tingin sa kalsada upang maghanap ng masasakyan patungong Batangas. Ngunit bago pa man siya makapara ng pampublikong sasakyan, isang malaki at itim na van na walang plaka ang mabilis na huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto nito at dalawang armadong lalaki ang mabilis na bumaba. Bago pa man makasigaw o makahingi na tulog si Charmaine, tinakpan na ng isang panyo na may matapang na kemikal ang pampatulog ang kanyang ilong at bibig. Pumigla si Charmaine, ngunit unti-unting nanghina ang kanyang mga bisig. Ang huling bagay na kanyang nakita, bago tuloy ang magdilim ang kanyang paningin, ay ang nakangising mukha ng kanyang illegal na recruiter na si Marco. Nakuha rin kita, Charmaine. Bulong na Marco habang isinasara ang pinto ng van na mabilis na humarurot palayo. Ang malamig at malansang amoy ng kalawang at natuyong dugo ang unang gumising sa natutulog na kamalayan ni Charmaine. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit agad siyang napaingit na maramdaman na matinding kirot sa kanyang ulo, dulot ng kemikal na ipinamahid sa kanya. Nang subukan niya ikilos ang kanyang mga kamay, narinig niya ang kalasgas ng magaspang na lupit. Nakatali siya sa isang lumang upuang kahoy sa gitna ng isang abandonado at madilim na bodega. Ang tanging liwanag at nagmumula sa isang bintana may rehas sa itaas kung saan sumasalamin ng papalubog na araw. Gising na pala ang ating premyadong berhen. Isang matalas at puno ng sarkasmong boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Napatingala sa Charmaine. Mula sa madilim na sulok ay lumabas si Katrina Alcantara. Suot pa rin ito ang kanyang marangyang kasuotan. Ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng isang sikat na modelo. Puno ito ng baliw na galit at puot. Sa kanyang kanang kamay, naglalaro ang isang matalim at kumikinang na patalim. Sa gilid naman, nakasandal si Marco. Abala sa pagbibilang ng mga bundle ng pera na paunang bayad sa kanya ni Katrina. Katrina? Sir Marco? Nanginginig na bigkas si Charmaine habang ang mga luha ay muling gumuhit sa kanyang porselanang pisngi. Bakit niyo ito ginagawa? Ang nanay ko. Nasaan ang nanay ko? Humalakak si Marco. Isang nakakakilabot na tawa na nagpatayo ng balahibo ni Charmaine. Ang nanay mo? Ligtas na nagtatanim ng kamote sa Mindoro. Walang sakit ang ina mo, Charmaine. Masyado ka kasing tanga at mapagtiwala. Ginamit lang namin ang pangalan niya para lumabas ka sa lungga mo. Napatigil si Charmaine. Masakit malaman na naloko siya. Ngunit sa kabila na takot, nakaramdam siya ng kaunting relief na walang masamang nangyari sa kanyang ina. Lumapit si Katrina ng dahan-dahan. Ang matataas nitong takong ay lumilikha na nakakatakot na tunog sa semento. Itinapat niya ang dulo ng patalim sa ilalim ng baba ni Charmaine. Pilit ito ng inangat upang magtagpo ang kanilang mga mata. Akala mo ba talaga mamahalin ka ng isang Monteverde? Isang berheng galing sa auction? Seryosohin ni Luciano? Ginamit ka lang niya para sa kanyang misyon. At pagkatapos nito, itatapon ka rin niya na parang basura. Paninira ni Katrina habang dahan-dahang itinatama ang talim sa pisngi ng dalaga. Tingnan mo ang sarili mo. Isang hamak na mahirap. Walang pawang ang mga katulad mo sa tabi ng isang bilyonaryo. Hindi totoo yan. Buong tapang na sumigaw si Charmaine. Kahit na nararamdaman niya ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Mahal ako ni Luciano. Nararamdaman ko ang katapatan niya. Hindi siya katulad ninyo na nabubuhay sa kasamaan at kasinungalingan. Nalaki ang mga mata ni Katrina sa galit. Hindi niya matanggap na may lakas ng loob pa ang dalagang labanan siya. Matapang ka. Dahil wala rito ang tagapagligtas mo. Sigaw ni Katrina, sabay angat ng patalim. Handa ng sugatan ang mukha ng dalaga upang sirain ang ganda nito. Titingnan natin kung gaano ka ba niya kamahal kapag nakita niyang sira na ang mukha mo. Samantala, natapos ang business meeting ni Luciano sa Maynila na mas maaga kaysa sa inaasahan. Agad niya kinuha kanyang cellphone upang tawagan si Charmaine. Isang gawin na naging normal na sa kanya sa mga nakaraang linggo dahil palaging ang boses ng dalaga nagpapakalma sa kanyang pagod na isipan. Ngunit laking pagtataka niya nang mapansin may 10 missed calls mula kay Charmaine. At nang subukan niya itong tawagan muli, hindi na ito maabot.
Isang matinding kabang agad na humaplos sa dibdib ng bilyonaryo. Bumalik tayo sa Tagaytay ngayon din, bilis! Utos na Luciano sa kanyang driver habang mabilis na sumasakay sa kanyang SUV. Pag-uwi ni Luciano sa mansyon, nadatnan niya ang tiyaan na malamig sa lamesa, ang duster dress ni Charmaine na nakatupi sa kwarto, ngunit wala ang dalaga. Doon ay sinalubong siya ng umiiyak na si Aring Marta. Hawak ang iniwang peking mensahe tungkol sa ina ni Charmaine. Senyorito Luciano, patawarin mo ako. Umalis si Charmaine, akala niya ay nasa ospital ng kanyang ina. Hindi ko siya napigilan. Sumisiklong pahayag ng matandang kasambahay. Nagtagis ang bagang ni Luciano. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit. Alam niyang isang malaking patibok ang lahat. Walang ibang gagawa nito kundi ang mga tao may galit sa kanila. Si Katrina na nag-oopisina sa selos at si Marco na nagtatago sa batas. Hanapin ninyo si Charmaine ngayon din. Itrace ang lahat ng CCTV sa highway ng Tagaytay. Kapag may nangyaring masama sa kanya, papatayin ko kayong lahat. Galit ng utos si Luciano sa kanyang personal security team sa pamamagitan ng radyo. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpayanig sa buong mansyon. Agad na kumilos ang mga elite hacker at investigator ni Luciano. Sa kabutihang palad, bago pa man mangyari ang pagdukot, palihim nang napalagay si Luciano ng isang micro-GPS tracking chip sa mamahaling kwintas na inireregalo niya kay Charmaine na palagi nitong suot. Senyorito, may signal na po kami. Ulat ng kanyang head of security makalipas ang 30 minuto. Nasa isang abandonadong bodega sila sa labas ng lungsod, malapit sa lumang daungan ng Batangas. Ihanda ang mga armas. Sumunod kayo sa akin. Palamig ngunit mapangarib ng utos ng bilyonaryo. Sumakay si Luciano sa kanyang bulletproof na sasakyan. Ang kanyang puso ay nagpupuyo sa galit at takot na mawala ang babaeng nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Handa siyang pumatay kung iyon ang kailangan upang maibalik lang na ligtas ang kanyang mahal. Eksaktong ibababa na ni Katrina ang matalim na patalim sa porselanang pisngi ni Charmaine na biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Nawasak ang malaking bakal na pinto ng abandonadong bodega na lumikha ng makapal na usok at nagpatilamsik ng mga piraso ng semento sa paligid. Ibagsak ninyo mga armas ninyo. Pulis ito. Napapaligiran na kayo. Sigaw ng mga elite na tauhan ni Luciano na mabilis na pumasok, armado ng mga matataas na kalibre ng baril. Kasunod ng mga tauhan ay pumasok si Luciano Mayor Monteverde. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong galing sa impyerno. Dahil sa matinding galit, ang kanyang mga mata ay agad na nahanap ang dugo ang lupit at ang nanginginig na si Charmaine. Nagpanik si Marco. Iniwan niya ang hawak na pera at mabilis na nagtangkan tumakbo patungo sa nakatagong pinto sa likod. Ngunit hindi siya nakaligtas. Isang tumpak na bala mula sa head of security ni Luciano ang tumama sa kanyang binti. Napaangal at napaungol sa sakit si Marco. Habang marahas na tumba at pinadapa sa maruming sahig ng mga tauhan ni Luciano, mabilis na pinusasan. Si Katrina naman ay tuluyan natakot sa lamig ng mga baril na nakatutok sa kanya. Binitawan niya ang patalim na lumikha ng matunog na kalasgas sa semento. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin kay Luciano. Pilit na nagmamakaawag gamit ang kanyang mga mata. Luciano, pinalayas mo lang ako para sa babaeng ito? Naiiyak at may halong hibang na tanong ni Katrina. Hindi siya pinansin ni Luciano. Parang hangin lang ang dinaluyan ng bilyonaryo, ang kanyang dating kasintahan. Agad itong lumapit kay Charmaine at tumuhod sa harap ng upuan. Mabilis ngunit maingat niyang kinalagan ang mga tali sa kamay at paa ng dalaga. Nandito na ako. Swerte ko at ligtas ka. Pulong ni Luciano. Ang kanyang boses na kanina ay parang kulog ay biglang naging marahan at puno ng emosyon. Nang tuluyang matanggal ang lupit, agad na sumubsob si Charmaine sa malapad na dibdib ni Luciano. Mahigpit niyang niyakap ang bilyonaryo habang walang tigil ang pag-agos sa kanyang mga luha. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanya ay biglang napawi. Napalitan ng init at kaligtasan na tanging sa mga bisag lang ni Luciano niyang nararamdaman. Kasabay ng pagpasok ng gabi ay ang pagdating ng mga awtoridad sa abandonadong bodega. Ang paligid na kanina lang ay saksi sa takot ay napuno na nagtataas ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Nakaluhod pa rin sa sahig si Marco habang mahigpit na nakapangaw ang mga kamay sa likod. Patuloy na nanginginig ang buong katawan dahil sa sugat sa kanyang binti at sa takot sa naghihintay na hatol ng batas. Sa kabilang sulok naman, tulala at basang-basa ng luha si Katrina Alcantara habang magasbang na inaakay ng dalawang babaeng pulis palabas ng bodega. Dahil sa bigat ng mga ebidensya ng kidnapping, physical assault at ang binalikan nilang kaso ng illegal human trafficking mula sa nakaraang underground auction, walang nagawang impluwensya ng pamilya ni Katrina. Ang kanilang maruming alyansya ay mabilis na nag-iba. Bago isakay ni Katrina sa kotse ng pulis, huminto ang mga otoridad sa tapat ni Luciano na noon
ay protektibong nakaakbay kay Charmaine. Balot ng kanyang mamahaling suit, tumingin si Katrina kay Luciano, umaasa pa rin sa kaunting awa. Luciano, pakiusap. Huwag mo itong gawin sa akin. Alam mong mahal kita. Ginawa ko lang ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Pagsusumamo ni Katrina, umaalingaw ang boses sa madilim na pasilyo. Malamig na tinitigan siya ni Luciano. Ang mga mata nito ay walang kahit anong bakas ng emosyon, maliban sa matinding pagkamuhi. Hindi kayo makakalabas ng kulungan, Katrina. Sisiguraduhin ko mabubulok kayo riyan ni Marco. Ang perang ibinayad mo sa kanya at ang buhay na sinira ninyo ay sapat na para sa habang buhay ni pambayad. Hindi, Luciano. Hysterical na sigaw ni Katrina habang tuluyang isinusubo sa loob ng mobile car. Si Marco naman ay agad na dinala sa ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay bago tuluyang ilipat sa isang maximum security prison. Nahaharap siya sa habang buhay na pagkabilanggo na walang piyansa dahil sa patong-patong na krimen. Ang pamilya naman ni Katrina, upang maisalba na titirang pangalan sa politika at negosyo, ay tuluyang nagpalabas ng opisyal na pahayag na itinatatwa at tinatakwil ang sarili nitong anak dahil sa kahiyang idinulot nito sa kanilang lipunan. Ang mga kontrabida na nag-akala makukuha nila ang hustisya at pag-ibig sa sarili nilang maruruming kamay ay tuluyang bumagsak sa ilalim ng batas at ng kapangyarihan ng isang galit na Monteverde. Habang umaandar ang mga sasakyan ng pulis palayo, dahan-dahang binalot muli ng katahimikan ng daungan. Tanda na ang hustisya ay unti-unti nang nakakamit. Matapos ang madilim na yugto sa abandonadong bodega, ibinalik ni Luciano si Charmaine sa kanyang mansyon sa Tagaytay. Sa pagkakataong ito, mas lalo nitong hinigpitan ng seguridad sa paligid ng ari-arian. Nagtalaga si Luciano ng mga pinagkakatiwalaang elite guards na magbabantay 24 oras upang masigurang walang sino mang babaeng elemento ang makakalapit muli sa dalaga. Ngunit higit sa pisikal na proteksyon, alam ni Luciano na ang kailangang hilumin ay ang trauma at takot sa puso ni Charmaine. Sa mga sumunod na linggo, personal na nilagaan ng bilyonaryo ang dalaga. Hindi muna siya pumasok sa kanyang opisina sa Maynila at pinili na lamang na magtrabaho sa loob ng mansyon upang palaging nasa tabi ni Charmaine sa tuwing magigising ito mula sa mga masasamang panaginip. Unti-unti, sa pamamagitan ng init ng pagmamahal at pasensya ni Luciano, nagbalik ang tamis na mga ngiti sa mga labi ni Charmaine. Ang kanyang kutis porselana ay muling nagliwanag at ang takot sa kanyang mga mata ay tuloy na napawi ng kapanatagan. Isang gabi, habang ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa paligid, nagpasya ang magkasintahan na tumayo sa malawak na balkonahe ng mansyon. Ang langit ay napupuno ng nagniningningang mga bituin at ang buong kapaligiran ay nababalot ng isang mahiwagang katahimikan. Inilagay ni Luciano ang kanyang braso sa baywang ni Charmaine, habang ang dalaga naman ay nakasandig ang ulo sa matatag nitong balikat. Hinawakan ni Luciano ang malambot at porselanang kamay ni Charmaine, pinaglalaruan ng mga daliri nito na may labis na pagmamahal. Charmaine, seryoso at malalim ang boses na panimula ni Luciano habang nakatitig sa kawalan. Noong gabing nakita kita sa bidding na iyon, noong gabing pumasok ako sa bulwagang iyon na may galit sa puso. Akala ko ay isang simpleng sagip buhay at misyon lang ang gagawin ko. Dahan-dahang humarap si Charmaine sa kanya. Ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang tinatangay ng hangin. Anong ibig mong sabihin, Luciano? Humarap si Luciano sa dalaga at tinawakan na magkabilang pisngi nito. Tinititigan ng may katapatan na kayang tunawin ng anumang pag-aalinlangan. Akala ko, ako ang nagdigtas sa iyo, Charmaine. Ngunit ang totoo, ikaw pala nagdigtas sa puso ko mula sa matagal na kadiliman at pangungulila. Ang kalinisan at kabutihan mo nagbago sa takbo ng buhay ko. Naiyak si Charmaine. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay nagmumula sa labis na kagalakan. Salamat, Luciano. Ikaw ang aking tagapagligtas, ang aking kuta, at ang aking totoong tahanan. Handa akong sumama sa iyo kahit saan. Sa ilalim na liwanag ng buwan at mga bituin, muli nilang pinagsaluhan ng isang matamis na halik. Isang halik na hindi na nagtataglay ng pangamba, kundi isang banal na pangako na magkasama nilang haharapin ang anumang bukas na may pag-ibig na mas matatag pa sa anumang bagyo. Isang taon matapos ang madilim na gabi ng pagsubok, isang marangyang kasalan na ganap sa isang tagong ngunit napakagandang kapilya sa itaas ng burol sa Tagaytay. Ang buong paligid ay napupuno ng mga sariwa at naglalakihang puting rosas na nagbibigay ng napakabango at banayad na amoy sa hangin. Naroon ang pamilya ni Charmaine. Ang kanyang ina naganap ng magaling mula sa sakit at ang kanyang mga kapatid na may malalaking ngiti sa mga labi, kasama ang mga pinagkakatiwalaang kaibigan at kasamahan sa negosyo ni Luciano. Bumukas ang dabuhalang pinto ng kapilya at unti-unting tumugtog ang isang solemneng awitin ng pag-ibig.
Sa pagpasok ng liwanag mula sa labas, dahan-dahang naglakad si Charmaine Suarez sa gitna ng altar. Suot niya ang isang napakagandang white wedding gown na gawa sa mamahaling lace na lalong nagpatingkad sa kanyang malaporselanang ganda at perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay maayos na nakaayos sa ilalim ng isang mahabang belo at ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa labis ng kaligayahan. Wala na ang bakas ng takot, wala na ang anino na nakaraan, at wala na ang mga kontrabida na nagtangkang sumira sa kanila. Sa dulo ng altar, nakatayo si Luciano Mayor Monteverde. Suot ang isang makisig na puting tuxedo. Hindi maalis ng bilyonaryo ang kanyang tingin sa babaeng papalapit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay ng matatag at kinatatakutang lalaki, may mga luha ng kalagalakan na gumuhit sa kanyang mga mata habang pinapanood ang kanyang pinakamalaking kayamanan. Nang marating ni Charmaine ang dulo, malugod na tinatanggap ni Luciano ang kanyang kamay. Ang init ng kanilang mga palad ay tila ba naghatid ng kuryente ng kapanatagan sa isa't isa. Humarap sila sa pari at sa harap ng Diyos at ang mga saksi, taimtim nilang binigkas ang kanilang mga panata. I do. Sabay at matatag nilang bigkas habang isinusuot ang gintong singsing sa daliri ng bawat isa. Isang simbolo ng walang katapusang pagkakabuklod. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ipinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. Luciano, maaari mo nang hagka ng iyong may bahay. Wika ng pari. Dahan-dahang inangat ni Luciano ang belo ni Charmaine. Inilapat niya ang kanyang muka at idinaliti ang isang matamis, matagal at mapagmahal na halik sa mga labi ng kanyang asawa habang ang buong kapilya ay napuno ng malalakas sa palakpakan at hiyawan ng kagalakan mula sa mga panauhin. Sa huling sandali ng gabi, habang pinapanood ng mag-asawa ang marangyang fireworks na nagbibigay kulay sa madilim na langit ng Tagaytay, magkahawak kamay nilang hinarap ang kanilang bagong bukas. Ang kwento na nagsimula sa gitna ng panganib, panlilinlang at isang iligal na auction ay nagtapos sa isang wagas na pag-ibig, isang patunay na ang puso ay palaging makakahanap ng daan patungo sa kaligtasan at walang hanggang kaligayahan. 2 taon matapos ang kanilang kasal, mas lalong naging tahimik at payapa ang buhay ni Luciano at Charmaine sa kanilang mansyon sa Tagaytay. Ang negosyo ni Luciano ay mas lalong lumago. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi kailanman mabawasan ang kanyang oras at atensyon para sa kanyang asawa. Si Charmaine naman ay matagumpay na nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa tulong ng suporta ni Luciano at aktibo na ngayon sa pamamalakad ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng illegal na recruitment at trafficking. Isang maagang umaga, nagising si Luciano dahil sa banayad na sikat ng araw na tumatama sa kanilang malawak na kama. Lumingon siya sa kanyang tabi. Ngunit wala roon si Charmaine. Agad siyang bumangon, isinuot ang kanyang silk robe at sinundan ng mabangong amoy ng bagong lutong kape at pancake pababa sa kusina. Nadatnan niya si Charmaine na nakatayo sa harap ng stove. Suot ang isa sa mga malalaking t-shirt ni Luciano na abot hanggang tuhod nito. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakapusod ng kaswal at ang kanyang malaporselanang balat ay tila mas lalo nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng umaga. Lumapit si Luciano na walang ingay at niyakap si Charmaine mula sa likod. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa at hinalikan ang leeg nito, dahilan upang mapangiti at mapakiliti ang dalaga. Good morning, my wife. Pulong ni Luciano, ang kanyang boses sa may paospa ng bagong gising ngunit puno ng init. Good morning, my husband. Tugon ni Charmaine habang sumasandig sa malapad na dibdib ng lalaki. Ang aga mo namang nagising. Akala ko ba may mamayang hapon pa ang balik mo sa opisina? Gusto na kitang makasama na mas matagal bago ako umalis. Sagot ni Luciano habang mas lalong hinahawakan ang baywang ng asawa. Nga pala, napansin ko noon nitong mga nakaraang araw. Medyo maputla ka at madalas ka mapagod. Maayos ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang ipatawag ko ang ating personal doctor? Humarap si Charmaine kay Luciano. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kaslap na hindi maipaliwanag. Hinawakan niya magkabilang kamay ng asawa at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang patag na tiyan. Hindi ko na kailangan ng doktor para malaman kung ano nangyayari sa akin, Luciano. Nakangiting sabi ni Charmaine habang may luhang nagbabariya sa kanyang mga mata, luha ng labis na kagalakan. Kailangan nating maghanda. Napatigil si Luciano. Ang matatalas niyang mata ay nalaki at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Charmaine? Ibig mong sabihin, tumango si Charmaine at kinuha mula sa bulsa ang kanyang apron ang isang maliit na puting kahon. Pagkabukas ni Luciano, nakita niya ang isang pregnancy test kit na may malinaw na 2 pulang linya. Magiging tatay ka na, Luciano. 2 buwan na siya naglalakbay sa sinapupunan ko. Masayang pagbabalita ng dalaga. Parang huminto ang mundo ni Luciano sa narinig. Ang lalaking kilala sa mundo ng negosyo na walang kinatatakutan at walang inuurukan
ay biglang napaluhod sa harap ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang idinaliti ang kanyang mga labis sa tiyan ni Charmaine, habang ang mga luha ng labis na pasasalamat ay tuluyang pumatak sa kanyang mga pisngi. Inangat niya ang kanyang tingin na tumayo upang yakapin ng buong pag-iingat ang kanyang asawa. Salamat, Charmaine. Salamat sa pinakamagandang regalo sa buhay ko. Nangangako ako. Gagawin ko ang lahat upang maging pinakamabuting ama at protektahan ang ating pamilya. Sa balkonahe ng kanilang mansyon, habang tanaw ang kagandahan ng bulkan taal sa ilalim ng sumisikat na araw, magkahawak kamay ang mag-asawa. Ang kwento na nagmula sa isang madilim at maruming auction ay tuluyan na napuno ng bagong buhay at pag-asa. Isang patunay na ang wagas ng pag-ibig ay hindi lamang nagliligtas, kundi nagdadala rin ng pinakamalaking biyaya mula sa langit. At dito na po nagtatapos ang napakaganda at madamdaming kwento ng pag-ibig ni na Charmaine at Luciano. Dito sa Ayasha TV, ano ang natutunan natin sa araw na ito mga ka-Ayasha? Napatunayan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahan nitong magligtas, magprotekta, at maghilom ng mga sugat ng nakaraan. Kahit gaano pa katindi ang plano ng mga kontrabida sa ating buhay, sa huli, ang kabutihan, katapatan at wagas na pagmamahal pa rin ang palaging nagwawagi. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa ating espesyal na pagtatapos. Kung napaantig ang inyong mga puso, huwag natin kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Ayasha TV at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. I-comment nyo na rin sa ibaba kung anong bahagi ng kwento ang nakapagpaiyak o nagpakilig sa inyo. At bago ito po tayo tuluyang magpaalam, may isang espesyal na mensahe po ang Ayasha TV para sa mga itinuturing nating mga makabagong bayani, ang ating mga kababayang OFW, Overseas Filipino Workers na nakasubaybay sa atin ngayon mula sa iba't pang sulok ng mundo. Mga kabayan, alam po namin na tulad ni Charmaine, marami sa inyo ang sumugal. Lumisan sa sariling bayan at nagtiis na mawalay sa mga mahal sa buhay dahil sa matinding pagmamahal sa pamilya. Patid namin ang hirap ng pangungulila, ang lamig ng gabi sa ibang bansa at ang mga sakripisyong hindi nakikita ng iba para lamang maipadala ang pambili ng gamot ng magulang, pang-enroll ng mga anak, at pangkain ng pamilya sa Pilipinas. Ngunit paalala po mula sa Ayasha TV, mag-ingat po kayong palagi. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa mga babulalaklak na salita o mga alok na tila napakagandang katotohanan ngunit may nakatagong panganib, lalo na sa mga illegal na recruiter. Ang inyong kaligtasan at buhay ay mas mahalaga pa rin kaysa sa anumang halaga ng salapi. Kayo ang tunay na kayamanan ng inyong pamilya. Sana po, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay nabigyan namin kayo ng kaunting aliw, inspirasyon at pag-asa habang kayo ay nagpapahinga mula sa maghapong pagtatrabaho. Tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo ang Ayasha TV sa bawat lungkot at saya. Salamat sa inyong sakripisyo para sa pamilya at sa ating bansa. Mabuhay po kayo mga ka-Ayasha nating OFW. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-ingat po kayong palagi at pagpalain kayo na may kapal. Paalam.